You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in
all His goodness, and His Yeah. Good morning, Jesus! Yeah.
Awit kami kay Lord. Mabuti't matapat ang Panginoon. Katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man ang langit, dagat na di masisig, ganyan ang kabutihan ng Panginoon. Mabuti't matapat ang Panginoon. Katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man ang langit, dagat na di masisig, ganyan ang kabutihan ng Panginoon. Mahalin siya, mahalin si Jesus, mahalin nating lahat ang Panginoon. Mahalin siya, mahalin si Jesus, mahalin nating lahat ang Panginoon. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Ayan, thank you, Lord. Nandito kami ni Minister Ray para sa pagpapatuloy ng Fruit of the Holy Spirit. Bago tayo pumunta doon, Minister Ray, batiin mo muna yung mga pinupuntahan mo. Ako muna, binabati ko, galing ako sa Bicol. Yan, lahat ng tiga Bicol hanggang Masbate. Yan, nandito na ako sa Parañaque. Thank you Lord. Naka 3 months din ako sa Bicol. Grabe, thank you Lord. Hindi ba kayo inabot ng bagyo? Hindi kami inabot ng bagyo, pero inabot kami ng lindol doon. Pero thank you Lord, mahina rin naman yung lindol. Pero napakabuti ng Diyos kasi yung pinupuntahan natin doon sa Masbate na Ticao Island, yung Ticao Island na San Jacinto, nandun yung target ng ng bagyo. Oo, pero noong time na yun, nagpray lang kay Lord. Humiwas yung yung bagyo. Ayan. Kasi yung doon bumagsak sa Masbate City. Etong pinupuntahan natin kay Sister Rita, kay Sister Tere, ito yung Ticao Island sa San Jacinto, Masbate. Kaya binabati ko kayong lahat dyan hanggang sa Sorsogon, Kasiguran. Doon tayo merong worship center. Kaya kung gusto nyo may mga kamag-anak tayo, ayan, lang, text lang para mapuntahan yung mga mahal natin sa buhay. Mr. Ray. Ayan, ako naman po, binabati ko po ang mga prayer meetings po natin dito po sa Metro Manila. Good morning po mga kapatid at lagi po tayong ingatan po ng ating Panginoon, lalong-lalo na po ngayon may mga sipon, ubo, alam ko po na tayong lahat, Comfy Family, ay iingatan at laging papatnubayan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya samahan niyo po kami hanggang mamaya po ni Minister Otan mga kapatid. Standby lang po kayo hanggang mamaya nandito po kami. Thank you, Lord. Ayan. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po. Binigyan nyo kami ng pagkakataon muli, may bahagi ang fruit of the Holy Spirit, especially kindness. Kayo po magsasalita sa amin dalawa ni Minister Ray. Kayo po magbibigay ng wisdom, knowledge, understanding, anointing, experience para lahat ng sasabihin namin lahat, maunawaan ng aking mga kapatid at may sa pamuhay namin para ang buhay namin maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat po. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Samahan niyo po kami, ang banal na Espiritu, magturo po kayo at kami po ay nakikinig. Maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Ang ating pag-aaralan ngayon sa Galatians 5:22 hanggang 20
3. Ayan. Thank you, Lord. Itong fruit of the Holy Spirit. Pero ang pagtutuunan namin ng salita ng Diyos, pagtutuunan namin ng topic ay yung kindness. Sige, Ayan. bago tayo dumako sa message natin, yung memory verse muna natin of the week. Ayan, matatagpuan sa 1 Peter 1 verse 7, sabi diyan, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory, and the revelation of Jesus Christ. Ayan. Sa Tagalog naman, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa ganon, kay papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Ayan. Yan po yung ating memory verse. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Yung aming topic, Mr. Ray. Ayan, dito po matatagpuan po natin sa Ephesians 4 verse 32. Babasahin ko po mga kapatid. Sa Tagalog, sabi po rito, Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ayan. Basahin mo rin muna yung yung Galatians 5. Sige, dito po Oo. sa Galatians 5:22-23. Ayan, yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Thank you, Lord. Yung ating pag-aaralan ngayon, yung kindness. Yan. Ano ba, Minister Ray? Ano ba pinagkaiba ng goodness, kindness? Kasi parang pareho din eh. Pero sa spelling pa lang, magkaiba na eh. Iba Di na. ba? Oo. Ano ba yung goodness? Yung goodness sa Tagalog, kabutihan. Ayan. Yung kindness naman, kabaitan. Kaya magkaiba siya. Ngayon, tinignan ko yung meaning ng goodness tsaka kindness. Kung bakit different siya. Kasi pag tinignan mo, pag binasa natin, nandun yung goodness tsaka kindness. Kaya magkaiba. Kaya kailangan ipapakita natin yung kindness dito. Yung goodness muna. Goodness is the internal quality of being moral upright. Yan. Goodness is the internal quality of being moral upright. While kindness is the outward action-oriented expression of the goodness. Kaya pag tinignan natin dito, yung kindness, yan yung property, how you treat others. Yung kindness. Yung property, how you treat others. Yung goodness naman, property of how you are. Kaya yung pagtinignan natin dito, yung kindness nasa sa atin na. Yung goodness nasa sa atin na. Okay. Ngayon, etong kindness application. Ayun. Kaya pag tinignan kung paano natin iti-treat yung tao, yung iba. Kaya pag tinignan natin dito, yung kindness, sabi, how you treat others. Pag tinignan natin dito, pag tinignan natin, kasi may dalawang mukha ng kindness.
yung kindness na yung believers tsaka unbelievers. Oo. Pero yung pagtutuunan natin dito yung believers. Pero papakita natin dito muna. Ano ba yung pagtinignan natin dito? Kasi itong kindness na to, yung kindness na nasa atin, yung fruit of the Holy Spirit, attributes ng Diyos, kailangan mag-manifest sa atin. Yes. Makita sa atin. Dapat tayong mga believers. Kasi meron ding kindness na pag tinignan mo, unbeliever. Paano ba nasasabi yung kindness na unbeliever? Kasi pag tinignan natin dito, yung unbelievers, nakakagawa din ng mabuti. Nakakagawa din ng kabaitan. Kabaitan. Pag tinignan natin dito. Pero, wala silang transformation. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Kasi, yung unbeliever na kindness, self-centered, Yun. self-glory. Pag tinignan natin, pabasa nga, Minister Ray, dun sa Matthew chapter 6, verse 2 to 4. Ito. Matthew chapter 6, verse 2 to 4. Sabi po rito, kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay, ingay pa, gaya ng ginagawa ng mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ayun, ang pinagkaiba. Di ba? Kasi yung unbeliever din, nagbibigay din. May kindness din. Pero sabi doon, huwag mo na ipamalita. Mahilig yung mga wala kay Lord, pag nagbigay, naghihintay ng kapalit. Pag nagbigay, di ba, parang ipakita sa tao na Mabait. gumagawa siya ng mabuti. Di ba? Para makita ng tao na mabait siya. Kaya itong pag-aaralan natin, itong kindness na to, na fruit of the Holy Spirit, ito yung may transformation na makikita natin na bilang isang Kristiyano, pag gumawa ka ng mabuti, huwag mo na ipamalita. Hayaan mo si Lord na lihim. Kasi pag lihim ang ginawa mo, magugulat ka ng lihim, si Lord ang magre-reward. Diba? Kasi minsan parang pag tinignan mo, papamalita mo para masabi mabait. Pero dito, pinapakita dito, anong sabi dito? Kailangan, pag magbibigay ka, magbigay ka ng lihim na si Lord lang ang nakakaalam at si Lord lang ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Na pag tinignan natin dito. Ngayon, paano ba natin maipapakita yung simple kindness? Yeah. Yung simple kindness, pinakamagandang attire daw, smile. Kaya doon sa pagngiti mo, gumakawa ka na ng mabuti. Alam nyo, natutuwa ako. Kasi doon sa Bicol, yung mga tao doon sa Bicol, pag nag-smile ka sa Bicol, yung mga tao, paglabas mo, nag-smile ka, parang nakakaakit ka. Tapos pag naka-smile ka, kada lalabas ka na rin ngayon, naka-smile na rin. Kaya pag tinignan mo, yung simple na kindness na masasabi dito, smile. So, nasa Proverbs yan Oo. Diba? Ang pagkamasiyahin. 17:22. 22. Oo. Kaya pag tinignan natin dito, yung simple kindness, diba? Smile. Kasi doon sa pag-smile mo pala,
nakakagawa ka ng kabaitan. Na pag tinignan natin dito na makakagawa ka ng kabaitan, doon sa simple smile mo, nakakahikayat ka. Pero pag tinignan mo is magsimula ka ng yung nakamangot. Pag tinignan natin dito, lahat ng makakasalubong mo, nakamangot din. Masimangot na rin. Kaya matutuwa ka nga doon. Natutuwa ako doon sa lugar natin sa kasiguran sa Bicol. Kasi kada lalabas ka, naka-smile ka, halos lahat ng makakasalamuha mo, naka-smile. O ito pa, sabi daw, ano ba daw yung golden rule ng kindness sa Bible? Ano ba yung golden rules? Sabi dito, Matthew 7:12, gawin nyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. Yan yung golden rules. Sabi, gawin nyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa iyo. Kaya kung gusto mo nga gumawa ng mabuti, di ba? Di ba? Gawin mo ng mabuti, di ba? Hindi ka naghihingi ng kapalit. Kung kasi gusto mo, pag tinignan natin, pag gumawa ka ng mabuti, gawin mo sa kapwa mo, babalik din sa iyo. Kasi kung ano ang iyong tinanim, kung ano ang iyong ginawa, yun ang aanin. Kaya ngayon, pagbibigyan naman natin si Minister Ray para sa kanyang lesson sa nakuha niya sa kindness. Ayan. Okay, thank you Lord. Mga kapatid, dito po sa Ephesians 4 verse 2, sabi nga po rito, be kind and compassionate to one another as God in Christ has been kind to you. Ayan. Kinuha ko nga po yung biblical meaning ng kindness, no? Yung kabaitan. Kaya nga may 4 siya na nasasaklaw o kahulugan ng kindness. Una, sabi nga yung kindness is unconditional love. Ayan. Ayan po yung kabaitan, no, ng ating Panginoon. Pangalawa, compassion. Pangatlo, generosity. Pang-4, humility. So ano po bang sinasabing biblical meaning ng kindness pagdating po sa unconditional love? Tingnan niyo po yung kabaitan po ng ating Panginoon. God's kindness, paano niya po ipinakita ito? Sabi nga po rito, God's kindness is a demonstration of His unconditional love for humanity. Yung kanyang pag-ibig para sa lahat ng tao. Nakita niyo po yung kabaitan ni Lord para sa atin. Ano po ang ginawa ng Panginoon para sa atin? Di ba? Naalala niyo yung John 3:16? Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di po ba? For whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kaya nga po itong kindness na to, doon pa lang makikita na po natin, kindness is a command. Command po ito. Utos po ito ng ating Panginoon. Sabi, instructed to be kind to one another. Kasi kaya nga po yung biblical pa lang, makikita na natin yung meaning ng kindness is unconditional love, agape love, na kung ano ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Pangalawa, yung compassion. Sabi nga po dito, yung compassion, kindness involves showing compassion and empathy to others. Ipinapakita ang pagmamalasakit at pakikiramay sa iba. Ito po yun. Kaya tayo po, no, na bilang isang nakipag-isa na sa ating Panginoon, yung kabaitan, yung pagmamalasakit po natin, na dapat, lalong-lalo na po yung pakikiramay natin sa ating mga kapatiran, kahit hindi po kapatiran, kahit sa ibang tao, mga kapatid Di po ba? Na ipapakita mo talaga yung ating kindness, kasama po pala itong empathy and compassion. Pangatlo, sabi po rito yung generosity. Sabi, ang kindness, generosity involves generosity such as giving. Ito po yung sinasabi ni Minister Otan kanina. To those in need.
pagbubukas palad po, tulad ng pagbibigay sa mga nangangailangan. So yan po ang kasama po yung kindness na yan, yung ating generosity, mga kapatid, yung pagbibigay po. Kasama po talaga yan. Kaya nga si Lord, di po ba? Siya po ang unang nagbigay. Kaya tayong lahat ay nagkaroon po ng salvation. Ayan. Tapos yung pang-apat, yung humility. Pag sinabing humility, ito po yung kindness is often associated with humility, gentleness, and selflessness. Ayan. Kagandahang loob o kabaitan kasama ang pagkamababang loob, kahinahunan, pagmamalasakit sa sarili. Ayan. Kasi yung selflessness, yung humility, mga kapatid, nako, ito po yung biblical meaning po ng kindness. Itong apat po na mahalaga pong ito. Kaya nga po, pagdating po sa biblical example ng kindness, unahin po natin yung God's kindness. Ano po ba ang ginawa ng kabaitan ng ating Panginoon, Diyos, para sa ating lahat? Kaya nga sabi, God's kindness is demonstrated through His action. Ayun. Yung pagpapahayag po towards in humanity, such as salvation and provision. So yan po yung biblical kindness. Una, ang Diyos po, ang talagang, ito ang katotohanan ng kanyang kabaitan. Kindness, ipinakita niya po sa lahat ng tao kung paano tayo nagkaroon ng kaligtasan at provision. Sino po yung provision para nagkaroon tayo ng salvation? So walang iba po ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo po. Yan ang biblical example ng kindness. Pangalawang biblical example po dito, yung kay Jesus. Jesus' kindness, mga kapatid. Jesus show His kindness to others. Ito po yung including, ito po yung pinakitaan niya po ng kanyang kabaitan. The Samaritan woman, tsaka yung the blind man. Di po ba naalala niyo yung Samaritan woman sa John 4 verse 10? Inoffer po ng ating Panginoon ang kanyang buhay para doon sa Samaritan woman, siya po ang living water na ipinakilala niya ang sarili ng ating Panginoon sa Samaritan woman na siya po ang nagbibigay, no? Ang lahat ng tumanggap sa kanya ay hindi na mauuhaw. At ganoon din po yung kanyang ipinakitang kabaitan dun sa the blind man. Dun po sa Mark 10:51, sinabi nga po ng ating Panginoon sa kanya, dun sa blind man, Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately, he regained his sight and followed him on the way. Biglang nakakita po kagad ang isang bulag. Ayan, ano po? Tingnan niyo ang kabaitan ng ating Panginoon dahil sa kanyang faith sa ating Panginoong Hesukristo, binigyan siya. Nakakita siyang muli, mga kapatid. Yan po ang mga biblical example. Pangatlo po, itong the Good Samaritan. Alam nyo, itong parable po nito na Good Samaritan, teaches us to show kindness to those in need. Yan, ano po, napakahalaga po nito. Na tayo'y tinuturuan para ipakita yung kabaitan sa lahat po ng nangangailangan. Alam nyo, tatlong ano nga po ito itong the parable of the Good Samaritan. Tatlong serye po ito na matatagpuan natin sa Luke 10:25-37. Una, sabi diyan, the injured man. Alam naman po natin na meron po talagang binugbog, halos patay na. Tapos, the priest and the Levites, ano pong ginawa ng priest? Di po ba nilampasan lang, tiningnan lang? Ganun din po yung Levites, tiningnan lang, nilampasan lang. Tapos may dumating po na pangatlo, ito po yung the Good Samaritan.
na alam naman po natin kung ano ang ginawa nitong the good Samaritan na to, yung kanyang kabaitan na ipinakita po sa taong talagang bugbog na, wala nang malay, di po ba kung paano niya inalagaan, pinakitaan ng kabaitan, halos lahat pinatira pa sa hotel, sinagot niya po lahat, ang pagkain. Tapos yung pang-apat na serye nga po dito, yung pagtuturo po ni Lord, di po ba, dun sa lawyer, anong sabi ng pagtuturo po ni Lord dito? Sabi nga po ng lawyer the lawyer answer, the one who had mercy on him, and Jesus replied, go and do likewise. So ganun po ang sinabi niya po dun sa lawyer. Sabi, sino ang nagpakita ng habag? Sabi, dun sa lahat na dumaan dun sa injured man na yon. Sabi niya po, yung nagpakita po ng awa. O sabi niya, kung ano ang ginawa niya, yun din ang gawin mo. Humayo ka. O, di po ba? Tapos ang susunod po na biblical example po natin, alam nyo, yung Ruth and Naomi. Yung istorya po nito, yung mother-in-law. A story of loyalty and devotion. Show caring, kindness, and selflessness. Isipin niyo po, yung pag-aalaga at kabaitan at pagmamalasakit po, no, sa sarili. Isipin mo, biyenan ba? Manugang, ano? Oo, mother-in-law di ba, ni Ruth. Tapos dun sa Ruth 1:16, 17, tingnan niyo po dun sa 16, sabi ni Ruth, wherever you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Sa verse 17, sabi niya pa, where you die, I will die, and there I will be buried. So nakita niyo po yung kung paano sila, yung pagpapakita ng pag-aalaga, kabaitan, no po, sa kanyang mother-in-law. Pag ganung, di po ba, pag namatay na yung husband mo, siyempre, pwede ka nang mag-isa, pwede ka nang humiwalay, pero hindi po hindi po ba? Dahil na kay Lord siya, alam niya po ang relasyon niya sa ating Panginoon, kaya hindi niya po iniwan yon. Pinakita niya pa rin po yung kanyang kabaitan at pagmamalasakit po sa kanyang mother-in-law. Tapos yung huling biblical example po dito, yung teaching po ng ating Panginoon. Sabi po ni Lord dito, Jesus emphasized the importance of loving our neighbors and treating others with kindness and compassion. Ito po yung pagpapakita kung gaano kahalaga ang pag-ibig natin, no, sa ating mga neighbors. Paano natin sila tratuhin, ang iba, paano natin ipakita ang kabaitan at habag para sa ibang tao. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kaya nga, it is a command. Utos po to ni Lord para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi dun sa ating word kanina, sa Ephesians 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, as God in Christ has been kind to you. Kaya nga po, etong virtues na to cultivate, na dapat itong katangian nito, no, itong kabutihan na to, na dapat po ay pagyayamanin natin. No, pahahalagahan po natin. Pagyayamanin itong katangian na to, itong virtues na to, which is the fruit of the Holy Spirit. Kaya nga po yung buhay natin ngayon, noon ay talagang punong-puno ng vices. Vices po, pag sinabing vices, galit, inis, tampo, makasarili, di ba? Paglalasing, pita ng laman. Pero nung tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo, ito nga po yung sinasabi ni Minister Otan kanina,
yung transformation. Di po ba? Nagkaroon tayo ng new creation, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong virtues na to, naku, dapat po ito talagang pagyayamanin natin, i-cultivate natin. Kaya nga may 3 bagay dito na pagyayamanin natin. Una, selfless. Kaya nga pong itong selfless na to, biblical kindness po ito, na sinasabi is often selfless, putting others in needs before one's own. So, ibig pong sabihin yan, yung pagmamalasakit po natin, no? Yung sa ibang tao, bago po tayo. Nako, mukhang ano yun, Minister Otan, iisipin mo, no? Uunahin mo yung iba, tapos bago ikaw. No? Kung hindi naman natin magagawa yun, kung wala ka kay Lord, di ba? Mahirap yung Brad. O katulad na lang yung sinabi mo kanina, yung sa pagbibigay. Kailangan mo pa bang Ipamalita. ipagsigawan? Pamalita. Di ba? Ibig sabihin nun, natanggap mo na. Kaya sabi nga, totoo nga, no? Kaya itong virtues na to, mga kapatid, naku, talagang ito yung fruit of the Holy Spirit na dapat po nating pagyamanin, no? Laging isa puso. Tapos yung pangalawa, sabi nga po dito, ito yung unconditional. Na sinasabing ang unconditional, yung walang kondisyon. Yung kabaitan natin. Kindness is not limited to those who deserve it, but it shows to all. Di ba? Ibig sabihin yung kindness mo, ibig sabihin, walang kondisyon. Yung hindi lamang yung gusto mong dapat pakitaan ng kabaitan, yun lang ang pakikitaan mo. Paano yung iba? Hindi, malimit din. Minsan, gumagawa ka ng mabuti, pero naghihintay ka ng kapalit. Ngayon, kung wala ng kapalit, naghihintay ka ng ganansya. Di ba? Parang pag tinignan mo, gagawa ka kasi, kunyari, example, bibigay ka doon sa kapitbahay mo. Dito sa kaliwa. Tapos sa kanan, hindi mo bibigyan. Bakit? Kasi sa kaliwa, merong foreign support yun. Baka magpadala ng box yun. Hindi ka kasama. Sa kanan, walang foreign support. Kaya dito ka lagi magbibigay sa kaliwa. Di ba? Para pag tinignan mo, walang reward yung ganon. Okay. Tama. Tapos yung pangatlo po, sabi rito, yung virtues na pagyayamanin natin, sabi nga, practical. Ito po yung na makatotohanan na dapat natin ipinapakita, no? Na tayo ay yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Sabi nga, kindness is demonstrated through action, not just word. Kaya sinabi dun sa James 2:17, di ba? Faith without action is dead. So yung kindness, yung sinabi mo kanina, yung meaning, ipinapakita talaga yung kabaitan mo, no? Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ayun. Kaya nga po dito, ngayon, yung application po, napakahalaga po nito sa ating mga mananampalataya. Sabi nga po, yung application, una, 3 bagay. Sabi, yung una, love your neighbors. Kaya yun yung sinabi mo kanina, di ba? Love your neighbors. Show kindness to those around you. So, love your neighbor. No? So, marami po tayong neighbor, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Sabi nga to those around you. Lahat po ng nakikita mo left and right, no po, back, tsaka sa harap, tumalikod ka man, neighbors po natin lahat yan. So, papakitaan po talaga natin ng kabaitan yan, mga kapatid. Tapos, pangalawa, serve others. Pag sinabing serve others, demonstrate kindness through act of service. Di ba, Minister Otan, naalala ko yung sharing mo noon doon sa Bicol, yung meron kayong pinag-pray, di ba, na ganun din ako sa mga outreaches natin. Kasi serve others Yung kindness mo, act of service.
na mapuntahan mo, ngitian mo, di ba? Ngumiti ka. Act of kindness yun. Tapos yung empathy mo, sympathy mo, na pinakikinggan mo lamang siya habang nagsasalita, nare-release yung kanyang depression, nare-release yung sama ng loob. Act of service yun. Meron na nga akong experience doon sa Bicol. Kasi pag lumabas ka doon, parang nasa bayan ka, nasa city ka eh. Maraming mga tindahan. Noong time na yun, piyesta, maraming mga tiyanggi. Tapos paglabas ko, meron ako na isang nakausap. Yung anak niya, parang nabully. Tapos nung nabully, parang nasiraan ng ulo. Kaya pag pumupunta, kasi kaya niya na-share yun, kasi doon sa labas ng gate natin, yung bata nandoon. Ngayon, pag lalabas ka ng motor, nakaharang. Ayaw umalis. Siyempre, kailangan explain nung nanay. Kasi baka mapatulan mo, may tama pala. Kaya sabi niya ganun, alam mo ba, ganito, na-share niya sa akin, pagpasensyahan mo na yung anak ko, kahit nakaharang, pagpasensyahan mo, kasi nabully. Tapos ganito, ang dami niya ng Sabi ko sa kanya, sabi niya, pero nakakainom naman ng gamot, nakakausap naman minsan ng okay. Kaso nga lang naglalaps eh. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, dapat enjoyin mo yung buhay na kasama mo yung anak. Huwag yung parang laging bigat na bigat ka. Sabi ko, kasi minsan may mga anak, hindi na nila kapili. Minsan meron kang anak, nasa loob. Minsan meron kang anak, di ba, nandyan nga, hindi mo naman makausap. Puro problema. At least sabi ko, buti pa yung anak mo, nakakausap mo pa, kaso minsan may sumasablay, yaan mo na yun. Yaan mo na yun. Basta importante, enjoyin mo kasama mo, nakakausap mo, nagiging normal, doon ka na lang muna magsimula. Kasi minsan hindi natin nakikita yung blessing na nakakausap mo pa. Gusto mo kagad maging matino. Hindi. Magsisimula ka muna. Sabi ko, enjoyin mo muna nakakausap mo. Kasi maraming anak din na nakakausap. Ay, oo nga. Kaya yun sa pamamagitan nun, na nababahagian mo. Yung kindness mo na nababahagian mo at nako-comfort yung sinasabi mo. Show kindness, no? Sabi nga, act of service. Kaya nga ako ngayon, Minister Otan, meron akong auntie, di ba? Si Sister Laura. Na ngayon, thank you Lord, at nakaka-recover na siya ngayon. At ako ngayon ang tumatayo ngayon ng pagtingin, pag-aalaga, pati pagkain niya nga, lahat. Nakatoka bago ako aalis sa gawain natin. Piniprepare ko muna lahat yon. Oo. Kaya ito pala yung ito yung sinasabing apply na ito yung application. Serve others, kindness, no? Act of service. Tapos yung pangatlo, ito yung give generously. Anong ibig pong sabihin nito? Show kindness through generosity. So ibig pong sabihin nito, yung generously, yung time mo, yung talent mo, and treasure po natin. Napakahalaga po niyan mga kapatid, no? Yung time para sa ibang tao, diba? Yung talent mo na ibinigay ng Diyos para sa atin, diba? Para magamit tayo sa ibang tao. At higit sa lahat, yung sinasabi mong treasure. Napakahalaga niyan. Kaya nga po ang ating conclusion, sabi nga po rito, kindness is the fruit of the Holy Spirit, is rooted in God's character, and demonstrated through action, compassion, and generosity. Ayan. Kaya mga kapatid, naway tumimo po to mga kapatid sa ating puso. Ang kindness pong ito ay ipamuhay po natin. Pagyamanin po natin itong virtues na to. Ang ating relasyon kay Lord, bunga
ng banal na Espiritu Santo. Amen. Ayan. Bati muna tayo. Yan, sige, bati muna Oo, tayo. birthday eh. Uy, kamanggagawa pala to. Happy birthday. Kailan ba yan? Ayan. Yan. October 23, 2025. Yan. Sino ba yun? Si Brother Dudes ba yun? Oo. Sister Needs, Akayan. Oo. Sister Weng, Kawilan. Brother Ronnie Cruz. Elena Cruz, Russell Belen, Marifel Marfa, Michael Saraspe. Brother Nap Quinto. Happy birthday po. Happy anniversary. Brother Neto and Sister Chai Daluson. Ayan, happy birthday, Minister Dodi. Minister Dodi. Ayan, enjoy po mga kapatid. Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yan, happy birthday sa mga may birthday at sa may anibersaryo. Happy anniversary po. Ayan, meron po tayong CSM, Quarterly Fellowship. Ang Psalms, A Heart of Worship. October 26, Sunday, 2 p.m. po. Comfy Paranaque Worship Center po mga kapatid. Ayan, suportahan po natin mga kapatid ang ating mga CSM sa bawat area po natin. Ayan, Comfy Family Affair, 44th anniversary. Yan, saan tayo? Sa Baguio. Ayan, November 29 to 30. Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang team, Psalm 16 verse 11, in your presence, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, ano po. Ayan, Reminders. reminders po mga kapatid. Deadline of registration and payments is on November 9, 2025. For those who pay via GCash, bank transfers, or deposits, don't forget to send the screenshot of your payment to Sister Jam Mercado. Ayan. Thank you, Lord. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who wants to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ito sa pagbubook. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted on our FB page. Things to bring, day 1. Ayan, hoodie and activity clothes. Cocktail dress and suit. Wow! Nakabili ka naman ng coat mo. Ayan. Day 2, attire. Something Christmassy. Vibrant and celebrative colors. Exchange gear. Ayan. Thank you, Lord. For bus inquiries, kindly contact Sister Josephine Tata Nocum.
Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Nakatapos ka na, Mr. Ray. Oo, thank you, Lord. Ayan. Ako naman, dito naman sa akin, yung fruit of the Holy Spirit sa kindness, ito ko naman yung kinuha ko, yung Colossians chapter 3, verse 12. You are the people of God. He loves you and choose you for His own. So then you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kaya thank you, Lord. Napakaganda ng mensahe. Sabi doon, you are the people of God. He loves you and chose you for His own. Then you must clothe yourself. Kaya sabi doon, ibihis natin. Diba? Dahil tayo ay pinili at hinirang ng Diyos, mahal ng Diyos, may transformation na tayo, may fruit of the Holy Spirit na tayo. Kaya kailangan, sabi doon, clothe yourself with compassion and kindness. Kaya laging dapat suot-suot natin itong kindness na to. Na dapat bilang isang Kristiyano, hindi nawawala yung kindness. Pero yung kindness, sabi doon, yung believers, hindi yung unbelievers. Kasi pag tinignan natin, baka mamaya doon kahahantong yung self-righteous. Tsaka pag tinignan mo, gusto mo glory to me. Gusto mo may balik. Hindi. Dahil pinili ka, hinirang dyan Diyos, mahal tayo ng ating Panginoong Kristo. Kaya kailangan, sabi doon, lagi nating isusuot yung kindness natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dito, meron ako ibibigay sa inyo na 6 form of kindness. 6 form of kindness reflecting God's nature and character. Ayan. Reflecting God's nature and character. Meron ditong 6 na mabilis lang na maibabahagi natin. Kasi itong kindness natin, bilang pinili at hinirang ng Diyos, may bagong buhay, kailangan makita sa atin itong kindness na to. 6 na mabilis. Yung unang-una, yung empathetic kindness. Empathetic kindness, sharing in others' suffering and showing compassion. Grabe. Yung empathetic. Pag tinignan natin, ano ba yung pinagkaiba ng sympathy at saka yung empathy? Sympathy and empathy. Yung sympathy, naaawa ka dun sa tao. Yung empathy, naaawa ka at nararanasan mo, nararamdaman mo kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kaya kailangan tayo magiging medyo, parang magiging yung observer. Di ba? Parang pag tinignan natin dito, kailangan lagi mo ilalagay yung sarili mo doon sa tao na yon. Di ba? Kasi sabi, sharing others' suffering and showing compassion. Kasi pag tinignan natin, meron nga ako example na pinuntang outreach. Etong kapatiran na to, gusto na magpakamatay. Gusto na siyang magpamatay dahil ang dami niyang utang, sinisigil na siya, di niya alam kung paano babayaran. Pero meron naman siya mga property, hindi lang niya mabenta. Pero ito nga, pumunta sa bahay, sa worship center, nagsasabi niya hindi niya na raw kaya. Kaya sabi namin ni Sister Ana, hindi, habang may buhay, may pag-asa. Diba? Tapos, yung kalagayan niya, nandun ka din kasi meron ka rin pinagdadaan nung unang panahon na wala ka ng kapag-asa. Kaya nararamdaman mo din yung kanyang sitwasyon. Sinare lang namin, sabi namin, alam mo, ang dami mo namang property. I-share mo lang, ibibenta mo lang, ipagpe-pray natin.
na mabenta yung property mo, tapos bayaran mo na lahat, tapos tuloy ka lang sa pag-prayer meeting kay Lord, magkaroon ng prayer meeting yung bahay. Alam nyo, thank you Lord. Nabenta yung bahay. Nabenta yung bahay, nabayaran lahat. Yung kanyang mga utang. Kaya sabi dito yung, kailangan yung empathetic kindness, sharing others' suffering, and showing compassion. Diba? Kailangan nandun ka. Yung parang nandun ka na, yung, alam mo ba yung parang may pag-asa lagi sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kasi dapat ang mga Kristiyano, nandiyan yung kindness. Kasi minsan, kaya ka hindi na ganoon, wala na tayo doon. Kailangan papakitaan mo pa rin ng kindness kasi alam natin, si Lord ay kasama natin. O yung pangalawa, sabi dito, yung verbal kindness. Verbal kindness, using words that heal and uplift others, such as speaking words of encouragement. So parang way pala yung kindness na pala yun. Di ba yung using word, yung tamang gumamit ng tamang salita. Di ba? Kaya nga sabi dito sa salita ng Diyos sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Kasi pag tinignan mo nga, doon nga sa Bicol, kailangan yung pananalita mo. Diba? Kasi parang yung pananalita, ikaw ang tinitignan eh. Diba? Parang pag tinignan mo, ikaw ang tinitignan. Kaya kailangan yung maayos na pananalita. Minsan kasi, parang pag tinignan natin, yung pagsasalita natin, kahit minsan na tama naman, minsan mali naman yung how to deliver yung pagsasalita. Oo, kailangan din pala yung kindness mo, yung pagde-deliver mo salita. Meron akong experience dito na merong isang brother na dahil ako nga sa carpooling, merong isang brother pinagawa na may pinagawa sa kanya pintura. Ngayon, yung pinagawa sa kanya yung pintura, di pinagagawa. Ngayon, ang nangyari, yung brother, parang naman siya, ang ginawa niya, in-start niya. Doon lang siya. Tapos, nung in-start niya, biglang huminto. Tapos biglang sinabi, nung tinignan yung dipstick nung makina, walang langis. Ano ibig sabihin na yun? Delikado na, masisira. Nung nalaman ko, pinuntahan ko, nakapagsalita ko. Sabi niya, bakit nakapagsalita ko na hindi tama? Sabi ko, yan lang ang pinagagawa sa iyo. Bakit pinakailan mo? Ano alam mo sa makina, ganyan. Tapos pag tinignan mo, pag alis ko, parang nakukonvict ka. Pag tinignan natin, kasi sabi nga dito yung truth without love, brutality. Love without truth, hypocrisy. Parang kahit tama, kung wala namang pag-ibig, di ba? Brutal. Nasaktan yung tao. Kaya pag tinignan mo, ang haba ng panahon na inayos ko yung tao na yun. At thank you Lord naman, naayos naman. Di ba? Pag tinignan mo, yung simple way, kailangan sabi dito, yung verbal kindness, using word, and heal and uplift others. Dapat lahat ng lalabas sa iyong bibig, pag tinignan natin dito, yung nakaka-uplift, nakaka-encourage. Huwag gagamit ng mga masasamang salita. Yan pala yung isang way of kindness.
na pagtinignan natin dito. Kaya watch out ha. Kaya kahit sabihin natin tama yung sitwasyon natin, pero yung how to deliver naman sa pagsasalita, kung masasaktan naman wala din. Di ba? Kailangan kahit may ganong sitwasyon, maayos na pa rin pananalita. Kasi sa ganong pamamaraan, makikita tayo na tayo yung mga anak ng Diyos. At makikita tayo, meron tayong pagbabago na tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Ito pa isa, yung sacrificial kindness. Yan, yung sacrificial kindness, giving generously and sacrificially to help others. Grabe, giving generously, oo, sacrificially. Parang ang hirap, di ba? Di ba? Kasama kasi bulsa Kasama yung bulsa. Oo, yung paggawa mo ng bumabuti, kasama yung bulsa. Di ba? Na para tumulong sa ibang tao. Doon nga ulit sa pinuntahan kong outreach, lagi akong lumalabas doon pag tanghalian ng mga 10 o'clock. Pagtapos ng GMJ, lalabas na ako. Paglabas ko, meron lumapit sa akin na matanda. Sabi niya sa akin, lapit. Ha? Ako? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi niya ako kilala. Sabi niya, baka pwedeng makahingi ng bigas. Sabi niya, pwede bang makahingi ng bigas? Matanda na yung kasi hindi pa kami kumakain. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sige, diyan ka, hintayin mo ko diyan. Bibili ako ng bigas. Kasi yung palengke doon, siguro mga ilang step lang din, mga siguro 300 meters lang din, o 500, nandun ka na sa palengke. Pagpunta ko doon, sabi ko, hintayin mo ko diyan ha. Parang hindi mo kayang hindi tumulong kasi alam mo nangangailangan, punta ako doon. Tapos pagpunta mo doon, bili ka ng bigas. Pagbili ko ng bigas, hinahanap ko yung sister, nandun na rin pala sa palengke, lumakad na rin, baka akala hindi ako bumalik. Tapos nung nakita ko na may bigas, inabot ko, pasalamat na pasalamat. Kaya mula noon, pag nakikita ko, naka-smile na siya. Kasi nakikita niya na pag tinignan niya yung meron kang kindness na alam mo na tutulong ka. Kasi minsan, di ba, kaya nga sabi dito, giving generously and sacrificially. Pag tinignan mo, di ba, siyempre, ikaw din, meron ka rin pangangailangan Pero siyempre, si Lord naman ang nagsusupply sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nung pagkabigay ko sa Kanya, magugulat ka, binabalik ng Diyos at hindi kami nagkulang at hindi kami nagutom doon. Sobra-sobra yung pangangailangan. O ano pa? Ito, yung forgiving kindness kasama din pala sa pagpatawad. Di ba? Sa pagpatawad, isang form din pala ng kindness. Pag nagpatawad ka. Sabi dito, forgiving kindness, extending forgiveness to those who have wronged us. Kaya, pag tinignan mo, may mga tao din talaga na hindi maaalis na gumagawa ng masama. Para pag tinignan mo, gumagawa ng hindi tama sa iyo. Pero kailangan magpatawad pa rin. Oo. Kasi alam nyo, pag hindi ka nagpatawad, meron sa Bible, yung aliping hindi marunong magpatawad. Yung aliping di marunong magpatawad, ito yung sa kaharian, pinatawag yung mga tao na may utang.
Ngayon, itong may utang na to pinatawad. Pagtawag na ganun, sabi niya, 1,000,000 ng utang mo. Paanong gagawin mo? Bigyan mo pa ako ng panahon para makapagbayad. Ngayon, sabi, sige, pag may pagkakataon ka, magbayad ka. Ngayon, pinalabas na, pinauwi na. Ngayon, itong pinatawad naman to, paglakad niya doon sa hallway, nakita niya yung may utang sa kanya. Alam niyo magkano utang? 500. Alam niyo kanang ginawa? Sinakal at pinakulong. Ang nangyari, maraming nakakita sa kanya. Nung maraming nakakita sa kanya, sinumbong uli sa hari. Hari, yung pinatawad mo ng 1,000,000, di ba? Pinatawad sa utang. Ngayon, nakita niya yung may utang sa kanya. Ang ginawa niya, sinakal niya 500. Tapos pinakulong pa. Sabi nung hari, patawag mo uli. Nung pinatawag, napakasama mo. Pinatawad kita, binigyan kita ng pagkakataon para makapagbayad. Yung may utang sa'yo, pinakulong mo, sinakal mo pa. Dahil sa ginawa mo, ikaw ngayon ang pakukulong. Hanggat hindi ka nakababayad, hindi ka makakalabas. Kaya pag tinignan mo, i-clothe natin yung kindness kasi tayo din naman ang magbe-benefits eh. Kung pinatawad mo, di ba? Pinatawad mo, nakagawa ka pa ng mabuti. In-extend mo, sige, kung kailan ka makabayad. Di ba? Kaya sabi dito, kailangan yung forgiveness, kindness, dapat nasa sa atin. Para makita sa atin ang ating Panginoong Kristo. O ngayon, paano siya makababayad? 1,000,000, nakakulong pa siya. Kaya sabi doon, mapapahamak pag ang tao hindi marunong magpatawad. Ito yung panglima. Ito yung loyal kindness. Showing loyalty and commitment to others. Kasama rin pala yan sa a form of kindness, di ba? Oo, inubo ka? Ayan. Kasama din pala yan. Yung form of kindness, yung loyalty na binanggit dito na yung kailangan bilang isang Kristiyano. Sa amin, sa mga manggagawa, ayan, minsan merong lumalapit sa amin, nagsishare ng kanilang problema, pag yung mga nararanasan nila, tapos sasabihin niya, confidential, huwag mo isi-share. Ha? Pag sinabing confidential, huwag mo isi-share, huwag mo isi-share. Oo, kasi pag kinuwento sa iyo, sinare mo, kailangan, sabi dito, yung showing loyalty and commitment to others, kung ano man yung sinabi sa iyo, panghawakan mo. Diba? Yung loyalty, commitment. Diba? Kailangan papangalagaan mo din yung tao. Binahagi lang sa iyo eh. Kaya ikikip mo yun. At huwag mong hahayaan na lumabas yun. Kasi isang kindness yun, dapat meron kang respeto dun sa iyong kapwa. May respeto ka doon sa iyong kapwa. Kaya kailangan ikikip mo yun. Yun yung isang sabi dito, yung loyal kindness na pinapakita dito. At yung panghuli, yung hospitable kindness. Sabi, hospitable kindness, showing kindness to strangers and guests. Grabe. Ito yung hospitable kindness, showing kindness to strangers and guests. Isa palang form of kindness. Yung sinishare ni Minister Ray, yung Good Samaritan. Diba? Pag tinignan natin dito, yung Hudyo, lumiko. Yung Levita, lumiko. Pag tinignan natin, ito Samaritan,
Good Samaritan. Pag tinignan natin itong Samaritano na to, tinulungan niya. Kahit alam niyang hindi niya kakilala, tinulungan niya, binendahan niya, pinasakay niya sa kabayo niya, dinala doon sa bahay ng mga manggagamot. Tapos sabi niya, pag bibinigyan niya ng pera, pag kulang pa to, sabihin mo, pagbalik ko, babayaran. Grabe. Yun yung hospitable kindness na kahit hindi mo kakilala, gagawan mo ng mabuti. Kasi doon sa paggawa mo ng mabuti, makikita tayo yung mga anak ng Diyos. Sabi nga doon sa binasa, pinili tayo, hinirang tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan isuot lagi natin yung pagiging kindness natin. Kaya dito, di ba? Pag tinignan mo, di naman niya kilala, di naman niya pero tululungan niya. Kaya tayo mga Kristiyano, lagi natin isuot itong kindness na to. Di ba? Kasi pag tinignan natin, doon makikita na tayo ay anak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi dito, di ba? Yung sixth form of kindness, ito yung reflecting God's nature and character na dapat makita sa atin. Kaya kailangan, sabi doon, yun yung sinasabi ni Mr. Ray, hindi mo na kailangan pumili nung yung tutulungan lang. Di ba, pag meron kang pagkakataon, tulungan mo. Kasi sabi doon sa James 4:17, yung alam mong mabuti na hindi mo ginawa, nagkakasala. Kailangan alam mo mabuti yung pagtulong, gagawa ka. Kaya sabi dito, kailangan kahit hindi natin kakilala, tutulungan pa rin natin. Kasi alam natin, tayo ay pinili at hinirang ng Diyos, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kailangan makita sa atin na lagi nating suot-suot yung kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, ang aming nagtatapos, yung aming kindness ng fruit of the Holy Spirit, kailangan mag-manifest sa atin ang ating Panginoon through kindness sa paggawa ng mabuti. Kaya, thank you, Lord. God bless po. God bless po, mga kapatid. Ayan. Repeat new song of the week. Ayan. Title, Panginoon, kasama ka. Composed by Sister Mary Joy Cruz. God bless you. God bless po, mga kapatid.
napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon, aming Ama. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang,